Bilisan na konti. Okay, sabay-sabay tayo. And the Lord is my shepherd, I shall not want. Okay, 2. Lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. He restored my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me, Thy rod and Thy staff, they comfort me. Okay, Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Last, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Pinagpalag na po tayo sa pagbasa. So, in the Old Testament is hidden. Okay? But in the New Testament, He is revealed. Okay? So, ang highlight natin dito, yung una-una, gusto ko bigyan ng pansin yung the word mind. Okay? So, ang mind is, anong mind? Anong sa speech? Pronoun. First person pronoun. Mind. Yan. Shepherd. Yan. Kaya ako binibigyan ng pansin nyo. Maraming mga mananampalataya. Pero wala dito nun. Wala dito nun. Na hindi niya inaangkin na ang kanyang tagapamuna. In our case, shepherd kasi, no? Ang binigay sa atin. Dahil una-una, yung author na ito ng Psalms 23, dating shepherd din. Alam nyo kasi, pagka ikaw yung pinakabata sa pamilya, doon nabibigyan ko pwede shepherd. So, siya ay tagapag-alaga ng tupa. Okay. Pero ang ganda, kung hindi natin ito bibigyan ng malalim na sabihin natin, hinahalumay natin yung yung mga meaning, yung mga words, anong makikita natin? Napakarami pala ng mga katuruan na kapag na-invite natin sa umagang ito. Kaya walang kukurap. Walang kukurap. Okay. Napakahindik pala sa mga kaisipan na magpapasaya sa iyong buhay. Sino po dito ang malungkot? Wala. Talaga. Bakit? Kasi lahat dito ay shepherd niya ang ating Panginoon. Pag shepherd niya ang ating Panginoon, palaging may joy. Mapagtubayan. Kasi meron tayong titignan dito, no? Tatlong bagay. Ano ang trabaho ng shepherd? Basically. Alright. Tagapag-alaga. Pero ano natin doon? He leads. Yan. Hindi natin ito. Pag nag-lead, siyempre yung tupa, pinapapunta niya doon sa luntirang parang. Okay? Pasture lang. Natural. Ayaw niya na yung mga tupa na sa kanyang pag-aalaga magutom. Okay? Hindi mabigyan ng mga dapat na sangkap para maging productive ang sheep. So, leader siya. Meron siyang dalawang sangkap. Dalawang bagay na nasa kanya. At ito ay pasadahan ko na sa inyo noon yun Ewan ko kung dito. Hindi pa, no? Dito, hindi pa, no? Okay. Meron siyang staff. Shepherd staff. Di ba yung pag meron ka dito? Turbada, tapos straight. Dalawa ang kita natin doon. Una, doon sa parang, meron mga predators doon Yung mga sumisila ng mga sheep. Okay? Isa sa mga yung sa inyong pag-research, isa sa mga hayop na amoy pa lang ng tupa. Huwag mo amoy yung katabi mo. Malayo pa lang, pupuntahan niya yun.
Gusto nilang sirain yun. Kaya lang, yung leader, yung shepherd, nakatingin yun. Kung mga may predators, may club yun. Dahil yung rod, pamalo yun eh. Okay, hindi natin alam kung ano ang shape ng pamalo na yun. Ang alam ko lang, pamalo eh. Yung nanay ko nung araw eh, yung mother ko, pamalo sa akin din, dos for dos eh. Napalo na ako ng king. Napalo na rin ako ng parang yung nubin. Nasilid ko rin ako sa sako, bata ba ako? Hindi ko alam kung bakit. But siguro ang bait ko mo. Okay, anyway, kaya na lang na sabi doon, no? Kini masaya. Balik tayo din sa ating usapan. Tinitignan nung shepherd, nung kalagayan, nung safety ng kanyang mga tupa. Pag may predators, what? Yung club agad, siyempre, club yun. Yun naman staff. Okay. Yung staff, ginagamit ng shepherd dito, pag merong, halimbawa, nahuhulog sa ledges o yung sabihin natin, steep embankment na gano'n, no? Halimbawa, isang tupa. Nahulog siya doon. Okay. Hindi siya makabalik ulit doon sa patag. Gagawin ng shepherd, susungkitin yun. Tutulungan hanggang makaahon at malagay sa patag. Okay. Ba't ko sinabi yun? Alam mo, tayong mga mananampalataya ay likened to a sheep. Yung mga sheep daw, ewan ko ako kasi nag-alaga kambing eh. Opo, nag-alaga ako nung araw ng kambing. Alam ko yung sinasabi ko. Of course, magkaiba man ng nasa family ng kambing din, yung sheep, yung kambing. Yung mga sheep daw, yung sense of direction, mahina daw sila sa sense of direction. Ako pag magdag nung araw, hindi na ako nagdadrag eh. Namamanhid na yung dalawa. Okay, yung aking dalawang kamay. Mahina ako sa sense of direction, Brother Nelson. Pero nung huli, natuto na rin ako mga landmark. Tinitingnan ko yun, So, in the same manner, yun daw kung mga sheep, yung sense of direction nila, medyo wanting. Kaya kailangan ng leadership. Kaya meron po talaga sa isang iglesia ng mga leaders. Salamat sa Lord. Meron tayong iba-ibang calling at yung ating mga leaders sa kanilang respective gifting. Alright? So sa atin dito, salamat sa Panginoon, yung shepherd na yun, tinitignan niya lahat ang kapakanan ng kanyang mga tupa. Okay, umano ko ng konti, nag-ano ko doon, nag-segue ako. Alright, sige. Feeds. Ang tanong natin, saan inaakay, nililin ng shepherd ang mga tupa? Saan? Sa green pasture. Green pasture. In other words, abundant yung mga kakainin ng mga tupa. Kasi yung terrain dyan, sa lugar nila, hindi na maraming desyerto rin eh. Kaya lang, alam nila, lalo yung inascribe kay King David dito, kay David, alam ni David kung saan siya, saan dadalhin yung mga tupa. Siyempre sa green pasture. Hindi mo naman sila dadalhin sa mga brown pasture. Okay, bakit? Hindi naman kumakain ng patay na ng mga grass. Green grass. A small town looks the same. Green grass at home. Okay, doon niya pinapapunta palagi. Bakit? Ito, tingnan nyo Doon sa ano nila, sa tree, kumakain na sila doon. He meets the needs of the sheep. Ngayon, tignan natin, ano ba yung ano natin ng sheep? Parang tao din yan Kailangan niya, biological need. Kain. Puro pagkain ba? Hindi rin.
lahat ng pangangailangan ng tupa na nasa poder niya, na nililin niya, yun ang binibigay niya. Para in the end, ano ba ang nakukuha sa mga tupa? Basically, wool. Okay, yung wool nila. Okay. So, kaya meron time na yung kanilang lumalago, yung kanilang sabihin natin farm. Ano ba yung farm? Yun na ngayon. Sinishare sila. Tapos iniipon yung mga wool na yun, ihahabiin yun para maging bahagi ng damit. Noong araw, gusto yung wool, ano? I mean, wool. Okay, pag naka-wool pa, no? Pero ngayon, mas type natin sa name, yung photo na, no? Medyo swabe na sa katawan. Okay. So yung tatlo na yan, in the same manner, yan ang ginagampanan ng ating shepherd. Old Testament, the Lord is my shepherd. New Testament, Jesus, sa John chapter 10, is the good shepherd. Ang tindi. Mabuting pastor. Pwede ba mangyari kung meron mabuting pastor, may masamang pastor din? Tama ba? Meron. O sa iglesia, papasok ako sa Pero mga iglesia na may pastor na minamanipulate ang mga tupa, ang mga nasasakupan niya. Ang daming istorya sa buong mundo. Merong mga tagapanguna na dito noon. Kaya yung mga rising pastor natin, maaga pa sila ang pagpapala ng Diyos kung paano nagiging good shepherd. Pero, balik ako sandali. Sa aking John 10. Yung mga sheep, diyan sa bagong baryo. Kaya ano nyo lang ako. Nakasalubong ako dyan, hindi mo boses Babae, isang babae lang. Noong time na siya under possession, ang salita niya, boses lalaki. No? Boses lalaki, babae siya. Pag lalaki naman, boses babae, iba yun. Ay! Ang bigat, inaano na nung yung mga kasamahan, no? Kuya Adi. Pero nung time na yun, sabi ko sa kanila, yung mga tao na alam mo, hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa iyong buhay, naging paraan ko rin yun para mag-evangelize. Pinatabi ko muna. At yung mga mananampalataya na, yun ang aking tinawag to pray with me and then i-cast out yung anuman demonyo na sa kanya, possess, Dalawang kasing bagay ang ginagawa ng demonyo sa ating panahon. Pwede kanya i-possess, pwede kanyang, oppress. Yeah! Ganda mo yan ako. Meron akong 2,000 dito Pautang mo na. Alam ko po. Okay. Yun. Salamat sa Panginoon. Pag ikaw ay hangga, nakatulad din noong modelo na ating Panginoon sa Kristo, nagagawa mo yun Sabi kanina na Sister Chris, nagagawa natin magbigay sa Panginoon because of love. Yan ang aking tinandaan. Maaga pa lang, sa pagkakatawag ko sa Panginoon, I counted the cost of following Jesus. Of course, in-equip ako ng Lord, and then binigyan niya ako ng mga maraming mga lessons regarding pastoring, lalo na sa pastoring, Ayun. Pero ang ganda, whatever you sow, you shall reap. Because you chose to say, Jesus, God is my shepherd. Anong suta? I shall not want. Ang tindi Hindi, sa Tagalog rendition natin yan Hindi ako makukulang. Yes, may timing ng Lord sa mga bagay na may kinalaman sa ating mga buhay.
course, yung ating sinasabi natin. Ano yung basic need natin? Need, ha? Okay, ano need natin? Food. Yung ating na pag-usapan mo, no? Food. Biologically. Shelter. And clothing. Tingnan ko nga yung mga ano natin, dati na natin, itindi. Alright? Simple lang.